Scorpio, ito yung reading mo for December 22 to 28. Yan. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Maraming salamat, Scorpio, sa iyong patuloy na pagsubaybay. I'm always grateful sa pag-subscribe, like, follow, sa mga pag-share, pag-comment sa aking mga readings, no? Pati na rin yung mga nag-a-avail ng mga private readings, membership, at saka subscription, and also yung mga hindi nag-i-skip ng mga ads or commercials sa ating mga videos. No? Private reading, guys, tignan nyo na lang yung mga nakasulat sa description. Meron kang Triumph card. Triumph Libation. Marionette. At saka Natural Disaster. Okay, siguro may challenges kang kakaharapin. But ang pinakamaganda rito, Scorpio, is ano man itong disaster na to, kasi parang there is some kind of a disaster na pwedeng mangyari sa'yo eh. Pero ang pinakamaganda nga rito, yan, is masusurvive mo daw itong disaster na ito. Or maybe, may mga bagay dito na masyadong risky para gawin mo or subukan mo. There is also frustration mentioned here, so pwedeng iba, it's not just about it's not just about disaster, kundi pati nakaka-frustrate din siguro itong situation na to. Okay? Pero yun nga, nasabi dyan masusurvive mo naman whatever na disaster yung paparating sa iyo. Okay, may marionette dito. Ibig sabihin nito, either ikaw yung kino-control dito or ikaw yung nagko-control. Kasi diba, ayan o. Ikaw yung puppeteer. Kung ikaw yung puppeteer, means ikaw yung kamay dyan. Na ikaw yung ikaw ang nagpapagalaw nitong puppet na ito. Or the other way around, kung ikaw yung nako-control. No? Kasi parang meron ditong person na is dictator. Dominating. Napaka-dominating siguro ng nature nitong tao na to. Kumbaga, ikaw yung nagpapagalaw ng strings eh. Ibig sabihin, meron kang power to control itong sitwasyon na ito. No? Parang mala emperor the energy ito na ibig sabihin ikaw yung in control, kaya mong baguhin, no, sa direction na gusto mo. Okay? Ikaw ang masusunod pa rin eh. Kung talagang ikaw yung may hawak ng marionette or ng strings na itong puppet na to. Okay? Tumama. May kakayahan ka na, alam mo yon, baguhin yung situation, yung sa tingin ko, or maybe this is a reminder na dapat ikaw yung mag-take charge, no? Ikaw yung mag-control. Okay, libation is something na related sa iyong faith. So, hindi ko alam kung may mga plans ka na ewan ko, kasi December pwedeng bisita iglesia ito kung ikaw ay Katoliko. Or maybe some of you magdo-donate kayo. Parang charity, donation. Or magpapamisa. Or mag-o-offering. Yan, pwedeng ganun. Mag-o-offering kayo sa church. May mga dito parang charity.
Wow, nakikita ko success para sa'yo. Scorpio, ba't kasi nasabi big? Scorpio, sorry. Scorpio. So, nakikita mo, ito ay nasa peak na ng mountain at dala-dala mo na yung trophy dito sa card na to. Ang ibig lang sabihin nito, meron kang mahirap na pinagdaanan na ngayon ay mapagtatagumpayan mo. Narating mo na yung yung peak ng mountain, means successful ka, na-reach mo yung goal mo, na-survive mo, what else, you made it, nakayanan mo siya, natupad mo na, no? So, kung ano man itong bagay na ito is guaranteed success, victory, and maa-achieve mo siya. Yun lang yung meaning niya. Okay, tignan pa natin, Scorpio, yung ibang messages naman pagdating sa iyong love life. Oops, aso ko yun guys. Hindi ingay din sa bahay. Ako narinig niyo. Uy, may separation dito, oh. Hiwalay na ba kayo or magkalayo lang? Ah, okay. So, pwedeng hiwalay na nga talaga. Oh, kung hindi pa nangyayari yan, baka ito na yung hudyat na binabanggit ng cards na mauuwi rin ito sa separation. At saka, ayan meron ditong new love eh. Wow! So, after netong breakup na to, after ng separation na naranasan mo, pwede rin naman past na to. Para sa iba sa inyo. Meron darating na bagong pag-ibig para sa iyo, Scorpio. Ayan This is a new chapter ng iyong love life. It could be a new person or it could be a past person, an ex, Pwede rin naman na kahit hindi bagong person to, pwede rin naman na nagkahiwalay na kayo and then nagkaroon or magkakaroon kayo ng reconnection. Pero pwede rin kasing bagong bagong pag-ibig, bagong person. Pero pwede rin naman na dating person or hindi bagong tao pero meron lang kayong bagong chapter na natatahakin nitong person mo. Okay? Kasi general reading to hindi ko alam. Whatever applies na lang po sa inyo. Ano man yung nagre-resonate. Pero yun, pwedeng there is an indication dito ng magiging magkalayo or naging magkalayo na, nagkaroon ng distansya or totally nag-break up na or magkalayo kayo because LDR. Yan, yung mga ganyan. Okay, so yung iba dito, there is letting go na kailangan gawin. Ayan. Siguro, moving forward na ito, moving on. Or baka meron talagang separation na kailangan mo ng bitiwan yan, pakawalan na yan. Kasi parang ang sinasabi dito, instead na naging okay ka, nako-confuse ka dito sa connection na to. So, parang ito pagre-re-evaluate. So, ano man yung circumstances, yung sitwasyon, parang, ang sinasabi kasi netong card na ito kailangan pag-isipan mong mabuti kung bibigyan mo pa ba ng access itong tao na to sa buhay mo. Hindi ko alam kung ano naging ninyo. Pero meron ding lumilitaw dito na unconditional love, ha? So, baka yung iba nakaka-relate dito sa unconditional love. Yung ibang mga walang problema, it could be na maganda ang takbo ng relasyon ninyo. It could be na itong person na to, true love para sa kanya. At the same time, pareho kayo siguro ng nararamdaman. Ayan, the love between you and your person is eternal and nothing and no one can take it away from you. Okay? Minsan ganun may mga tao na mahal ninyo, kaya lang you have to let go, 'di ba? Doon mo nga makikita talaga yung yung true love na pag talagang mahal mo or mahal ka nitong tao na to kahit masakit,
kaya kanyang pakawalan. Or vice versa. Pwedeng ganun. Baka yung iba sa inyo ganun ang setup. Kasi parang may naano ko dito na parang magkalayo. Pero nandoon yung love. Pero kailangan i-let go, no? Kuha pa tayo ng tarot cards. Ayun! Bago ko makalimutan, Scorpio, babatiin na kita ng Merry Christmas and a Blessed New Year. Yan, baka kasi magkalimutan eh. Okay. Hindi ko nang makalimutan. Uy, meron kang The Devil card, Capricorn energy. Meron kang Earth sign energy, Ace of Coins. Meron kang strong na Taurus energy and Aquarius. Meron ka ring timing dito at saka, strong energy ng mga Earth signs. Specific is Virgo. Pero merong naligaw na Aquarius at saka Aquarius. Tsaka Capricorn. Possible na may competition dito Nakakasense ako ng pwedeng makakalaban mo, makakaribal mo, makakakumpetensya mo. Either dalawa lang yan eh. Either maging kasangga mo yan, best friend mo yan, or maging kalaban mo siya, kaagaw, kompetensya pagdating sa isang tao or sa isang scenario or situation. Tama, parang may temptation nga rin kasi dito eh. So baka may karibal ka dyan sa jowa mo, sa asawa mo, may competition. O pwede rin naman sa career yan kung hindi kayo nakaka-relate sa love life, General reading naman kasi ito. Parang nakikita ko lang dito is possible na magkaroon ka ng stable source ng income kung wala ka pang ganon. It could be an opportunity na napaparating sa iyo related sa sa finances, sa career, sa business. Nakikita ko dito is a person na okay, masyadong materialistic yung energy na napipick up ko rito. Kung meron mang person dito na ganun na mukha talaga siyang pera. Or ang mahalaga lang sa kanya yung mga material at pera. Yun ang nakikita ko. Pagka-investment, siguro, pwedeng okay, itong person na to, kung sino man to yung binanggit ko na may pagkaano siya sa material. Gusto niya na meron siyang nakukuha, napapala, pero siya mismo, ayaw niya na nag-give or ano ba tawag dito? Gusto niya, hindi siya mamumuhunan, pero tutubo siya. Alam mo yung may pagka magulang na energy. Yun yung nasisense ko. Okay, nakikita ko dito parang pagiging person na vulnerable sa mga tukso. Oo, hindi basta meron ditong something na hindi siya stable, marupok. Madaling maimpluwensyahan, madaling matukso, bumibigay sa mga madaling bumigay eh. Kasi yan nga yung temptation dito yung devil. So, nakikita ko is more on sa materialistic side sa pera. Marupok pagdating sa mga ganung bagay. Or baka naman pwedeng obsessed siya. Obsessed siya doon sa pera, kung sino man to. Sabi ko nga ang lakas ng energy ng material, okay, or pera, kung sino man to. O baka naman ikaw yan, pwede rin naman. Either ikaw yan, person na nakaka-deal mo. Kasi parang magkakaroon ka ng attachment dito na related, nafe-feel ko nga is more on related sa pera, tsaka pagiging materialistic. So nakikita ko dito is,
You need to set boundaries pagdating sa mga, oo, kasi Queen of Swords. So, nakikita ko dito, minsan kailangan mong maging prangka or mag-set ka ng mga limitations ng boundaries. Kasi pwedeng may mga tao na nag-overstep doon sa kanilang mga boundaries eh. Naman na, yung mga tao na lumalagpas, umaabuso doon sa kanilang mga limitasyon and boundaries. So, you need to sabihin directly, prangkahin. Okay? Pwede rin meron kang ika-cut off dito. Queen of Swords yan eh. So, hindi ko alam kung meron kang puputulin na connection or kung ano man ito, tatapusin na. At saka merong timing dito with the waxing moon. Wow, so nakikita ko kung ano man tong bagay na inumpisahan mo. Siguro magkakaroon siya ng progress na 1 to 2 weeks siguro. Ang tabayanan mo. Oo. At saka parang may shifting na magaganap dito eh. So merong sabihin na natin may transformation or changes or positive yun positive kasi naka-upright yan eh. Tsaka meron ako nakikita dito na, sa loob nung timing na binanggit niya na 1 to 2 weeks, dyan mo makikita yung development ng situation. And dun mo rin makikita na mas mag-i-improve pa, mas lalakas pa. Tsaka magkakaroon pa ng increase, no? Kasi parang may sinasabi dito na increase mas madadagdagan pa yan, mas mag-i-intensify pa yan. Okay, so nakikita ko dito is magiging very focused ka dito. Kahit na maghintay ka, invested ka rito kahit matagal pa abutin sa tingin ko magiging patient ka na maghintay. Basta you will, hahayaan mo lang kahit na ito ay magte-take ng time, ikaw ay dedicated pa rin dito. So, willing ka ng mag-put ng hard work, ng iyong commitment dito, maghintay. Oo. So, yan. Kung advice to, biglang sabihin nito, kailangan mong maging matyaga. Okay? Kasi pwedeng matagal yung aabutin yan Okay, Scorpio. Merry Christmas and a blessed New Year to you. Sana makatulong sa iyo itong reading. Take care, God bless, and babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.